Balikan, subong nga Miyerkules. 40 ka daycare centers sa Sibalo Mantique nagreklamo nga mabaho ang karne sang baboy nga gin-deliver sa supplemental feeding. Suspected shabu nga nakuha sa grade 9 student sa Bacolod City nagnegatibo sa laboratory test. Masobra 2.2 million pesos nga balor sang suspected shabu na konpiskar sa isa ka barangay kagawad sa Iloilo City. Driver sang sports car nga nagbunggo sa mag-asawa sa Pavia sang 2024 nadakpa na. Problema sa unemployment, isa sa mga ginpromesa ni PBBM gasulbaron sa SONA 2025. Matapos ang isa ka tuig, nasolusyonan na ginman bala? Ini ang Bratsada Balita. Mayong hapon mga kapuso, mayong hapon Adrian. May hapon man Jert sa nagapanguna balita. Kagawad sa Barangay Ortiz, Iloilo City, dakop sa ginkasa nga drug bypass operation. 5 pa ka barangay officials sa syudad ginamonitor man sang kapulisan. Si John Sala may nagaratsa nga balita live sa Barangay Ortiz City proper. John? Jerd Adrian, ang mga barangay officials among dapat nga nagapanguna sa kampanya kontra illegal nga droga apang diri sa Barangay Ortiz City proper. Mismo si Barangay Kagawad ang ginatudlong nga source sang pila ka mga drogista. Makaligid ang 2 ka bulan nga pagmonitor na nadakpan sa drug bypass operation si Barangay Kagawad Joe Marivilla sa Iapuluyan sa Barangay Ortiz City proper. Nakuha kay Kagawad ang suspected shabu nga nagabalor sa masobra 2.2 million pesos. May mga amigo man kita nga mga barangay official sa iban nga lugar nga ginakanta nga sir may arada sa Ortiz, isa ka barangay Kagawad. Suno sa iban nga mga barangay officials ang Ortiz antes pa man magdaog bilang barangay Kagawad sa nagligad nga eleksyon. Yara na sa Badakle si Joe Marivilla. Konektado man ini kuno sa mga nadakpan na sadto sa barangay. Kinatinguan ginamon man nga ano nga kung pwede yan nga untaton ang iya nga ano. Gaako man siya sa inyo Kagawad? Hindi directly nga nag-aako siya, kundi ga ano man siya nga mabag-o siya. Taga-syudad sang Iloilo man na ginatudlo ka suppliers ang subject. Apang ginpanginwala sang himata sini nga iya ang droga nga na-recover. Apang nagagamit kuno ini sadto. Ginwarningan na nga kunutod nga magunta ta sa Bragan. Pero naguntat siya. Nagunta ta sa way sa gagwa sira. Sa state pa niya ginpagwas ang spokesperson sang Office of the City Mayor. Ang pag-aresto kuno kay Kagawad Villa nagapakita lang nga wala sang sinuman nga absuelto sa pagpatuman sang layi. Magluwas kay Kagawad. May 5 pa ka mga barangay officials sa syudad sang Iloilo nga ginamonitor sang CDEU nga ginaaligar konektado man sa illegal drug trade. Pag may mga mga barangay officials na medyo natahap na niya mga doon nga mga format so ginapat before kita mag-make moves possible maparot man kita. Jerd, sa pagkatakop kay Barangay Kagawad nagalaom ang Barangay Council nga magahagan-hagan na ang sitwasyon sa illegal drug trade diri sa barangay. Jerd? Madamong nga salamat, John Sala. Suspected shabu nga na-recover sa bag sa grade 9 student sa Bacolod City nagnegatibo sa laboratory test. Yaring nagaratsada nga balita. Nagbuwas sa investigasyon sa Bacolod City Police nga ginsaskuhan ang grade 9 student nga nakuhaan sang suspected shabu sa exit gate sa eskwelahan. Sunod ko sa BCPO Director, may nagbutang sang 2 ka plastic sa suspected shabu sa bag sa estudyante. Apa, nagbuwas sa resulta sang laboratory test nga hindi shabu nakuha sa bag sang bata. We received the result coming the Regional Forensic Unit natin, so nag-negative siya. CSWD and the school will conduct intervention considering minor ang atong biktima. Ginibisigaran na sa LGU kag DepEd Bacolod ang estudyante sa parehong eskwelahan nga ginatudlo ng Sasko. Daw nagbalo siya. Kaya ang ginbutangan ni Kuno, daw something na daw nag-inaway ni sila before sang isaman daw estudyante guro ng mga ano. So I think na-identify ng siya man ang nagsugod kuno sa security guard. Kaugot naman na nabatsyagan sang lola sa estudyante bangod sa kahoy-anan nga dala sini sa iya apo. Ay hindi ko na gusto ya. Ginapatay-patayan ko sila baligya kami kay inasal kami para makapakaon ko sa anom kabilog nga apo ko.
Ginambalan ko ni siya nga hindi ka na mag-intra muna iya. Hinyusubong sa himata sa estudyante ay pinalom sa psychological intervention ng bata. Dako ang epekto sa insidente sa mental health ng bata sino sa isa ka psychologist. There is an impact to an individual who was put in a spotlight, especially nga do ka negative sa connotation, can cause fear nga basi i-judge ka kung patu-patuan ka storya na kulbaan ka, and at the same time no embarrassment. Wala naghatag sa pahayag sa UC mga eskwelahan kag DepEd Division of Bacolod City. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prieto sang naga Ratsada. Sa iban pang balita, drivers ng sports car nga nagbunggo sa mag-asawang again kamatay sambana sa Pavia, Iloilo sang 2024 nadakpan na. Si Zen Kilantang sa may nagaratsada nga balita. Nadakpan sa operatiba sang Bingawan Police kag Iloilo City Police Station 5 si Rodolfo Bobot de la Rosa sa Barangay Poblasyon Bingawan, Iloilo sang Domingo. Ini matapos gindagdagan sang duha ka warrant of arrest sa kaso nga murder kag attempted murder. Si de la Rosa ang driver sang sports car nga nagbunggo sa mag-asawa sa Barangay Pandak, Pavia sang June 1, 2024. Sang natabo ang krimen, ginaaligar ginpalapakan pa sang sports car ang mag-asawa nga sanday Shafril kag Grave Garcia. Ginbawian sang kabuhi si Rave samtang pilason si Shafril. Pag-coordinate nila sa amon dere, immediately nagkadto kita sa Bingawan and then gi-serve naton ang isa ka warrant nga murder which is nga upod to sa gin-serve man sa Bingawan Police Station. Ginpasalamatan ni Shafril ang pagkadakop kay De La Rosa. Duha man katuig ang ginhulat sini para mapaatubang siya sa labto ng suspect. Nalipay gid ko ma'am kay answered prayer na namon sa tanan mo alos nga adadlaw nga hibi ko nga tani answered man sang Ginoo nga compare kay wala ko ikasarang mo nga although baton ko nagitang tanan nga napatay kay kita tanan mapatay mo pero ang hindi ko lang mabaton kung paano yaging himo ang krimen nga ginhimo ya sa bana ko kag sa akon nga amo na nga nahulog ya sa PWD. Naka-hospital arrest subong si De La Rosa matapos maglain ng iya pamatsyag. Gintugyan na sang kapulisan ng kustodiya sini sa BJMP District Jail sa Pototan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, ang naga Ratsada! Klase sa isang eskwelahan sa Bacolod City gin-suspend bangon sa bomb threat. Samtang Salta Basaklan wala man sa klase. Humaling kahapon bangon sa gin-post sa pagpamahog sa isa ka social media group. Sa Irene Pedreso may nagratsada nga balita. Ginpapauli kahapon ang mga estudyante sa isa ka eskwelahan sa Barangay Pahanukoy, Bacolod City bangod sa bomb threat. Isa sa mga nagsugat sa mga estudyante ang Iloy nga si Ana nga may anak ka kindergarten. Isang advisor, alin sa gym, nga pwede na kumukapuli ang may sugat, kulbaan man dali kami din puli. Nabaton sa Bacolod City Police, pinaagi sa 911 ang bomb threat. Ang area nga ginatudlo is the school sa Pahanukoy. Nagresponde kita, may bomb daw, gitawgan siya. Then sang ginatawgan na siya sang local nato sa Station 8, hindi na siya kasabat. Ginpaidalom sa inspeksyon kag clearing ang eskwelahan apang negatibo sa bomba ang lugar. Balik normal na ang klase sa eskwelahan subong adlaw. Samtang nagapabilin nga suspendido ang face-to-face classes sa tanan nga level sa Altabas sa Aklan humaling kahapon. Ini matapos ginpost sa isa ka social media group ang mensahe sang pagpamahog nga may palukpon nga bomba kag target nila ang mga yara sa grade 1 kag grade 4. Sa mensahe nga ginpost sang alkalde, nagpasalig ini nga nagapadayon ng investigasyon kag nagapakig-angot na ang DepEd sa Altabas Police. Magahulat sang clearance sa kapulisan ng mga eskwelahan antes ideklara ang pagbalik sang face-to-face classes sa Banwa. Upod kay Herald Ekang, Aileen Pedreso ang naga Ratsada! Sa dugang nga balita, karne sa baboy para sa supplemental feeding program sang kabataan sa Sibalom Antique, ginreklamo sang pila ka barangay bangod ginadudahan nga nagpasar na. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Hindi naman ami ang baho, kag may parte nga nagadua green. Ini ang sitwasyon sang karne sang baboy nga nabaton sa mga daycare worker sang Barangay Tigbalwa First sa Sibalom Antique. Ginpanghatag ang karne, lakip sa iban pang goods sang Hulyo 16 sang aga. Ini ang kabahin sang supplemental feeding program sa Department of Social Welfare and Development 6 para sa mga kabataan sa child development o daycare centers. Dismayado sir kay luwas sa hindi safety ang mga bata, no? Kay sa akong personal man ang akong bata abi dira man sa nag-eskwela. Daw medyo
Dugang pagid akong reaksyon kay what if kung pati akong bata bala nakakaon. Sa datos sa Municipal Social Welfare and Development Office ang Sibalom, naglabot sa 40 sa 81 ka mga barangay sa Banwa ang nagreklamo nga nagpasar na ang karne sa baboy. Pahayag sang Sibalom MSWDO, maayo pa ang karne antes ginpanghatag. Apang ginako nga hindi na ini frozen. Posible naapektuhan ini sang mainit nga tiyempo kag nabuot pa sa plastic. Ang isa ka nakita ko nga ipadayon namon nga suggestion ang ila nga naka-freeze gid o kung may ice nga backup siya para nga ma-maintain ang freshness kang karne. Sunod sa DSWD6, ang suppliers ng karne amo ang local nga hog raisers sa Patnoon. May meat inspection certificate kag iban pa nga requisitos ang supplier. Pahayag sang supplier sa ahensya, fresh ang ila karne. Gina-imbestigaran na sa ahensya ang insidente, lakip na kung may African swine fever ang baboy. According man sa ila, they went through the process man gid kag ang protocol sa pagpaihaw basically sa slaughterhouse gid. Ginpanglubong na lang sang tag sa kabarangay ang mga nagpasar nga karne sang baboy. Upod Kirabel Porquia, Kim Salinas ang naga. Ratsada! Mga puso, dalag ko nga pa-premyo nagahulat sa aton kapuso Big Time Panalo Season 5. Pwede magpadala sa entries tubtob sa August 7, 2026. Magpadala sa entries para may chance nga magdaog ang mga manugbakal kag sari-sari store owners. Ang pinakaginabantayan ng nationwide promo sa GMA Network magapanghatag sa masobra 6 million pesos pa-premyo kag for the first time. May 2 winners nga maswerte magpauli sa grand prize nga 2 million pesos tax-free. Magluwas sa grand prize winners, madamo man ang magdaog sa cash prizes sa aton kapuso Big Time Panalo. 10 winners of 50,000 pesos, 100 winners ang 5,000, kag 280 winners ang tag 1,000 pesos each. Maghulog sa entries sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV kag radio stations, at pwede man sa selected outlets ang Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts ukon scam text. Tutok lang sa GMA ukon magbisita sa official FB page www.facebook.com/GMA Promos kag micrositepromos.gmanetwork.com/GMA Promos para sa aton kompleto nga mechanics kag official announcements. Bantayan. Problema sa unemployment, isa sa mga gimpromisa ni PBBM nga sulbaron sa SONA 2025. Matapos ang isa ka tuig na solusyonan na gidman bala. Tutukan sa pagbalik sang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Mga kapuso, unemployment, isa sa mga ginpromisa ni PBBM nga sulbaron sa Yasona sang 2025. Isa ka tuig ang nakaliga at pila ka pumuluyo ang nagalaom sa gihapon nga ini ang mangin matuod. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho. Unemployment. Isa sa mga nagapangunang rason sa kaimulon sa pungsod. Sa datos ng PSA, yara sa 4.8% ang unemployment rate sang Mayo 2026. Ini ang katumbas sa 2.5 milyon ka Pilipino nga wala sang obra. Nagabaka-baka adlaw-adlaw si Princess sa babuhi ang iya pamilya bilang isa ka breadwinner. Nagakabuhi ini sa pag-extra bilang yaya sa ilang mga kaingod balay diri sa city proper. SK kagawad man ini sa ilang barangay. Bilang breadwinner, ginakumos ko ng iya dughan kung hindi mahatag ang kinanglanon sang iya pamilya. Kalaw, ay lang bla, syempre, gapangay mangod mo pero wala kay yatag. Do, ano lang yun, do kalaw, ay lang sa, ano. Laway lang siya, ba't siya Grade 12 lang ang tinapusan ni Princess. 2 ka tuig na ini nga nagapangita sa regular nga trabaho. Apang wala gid ginswerte. Nami, tani sir, kung mayara eh.
Tigaling mo kay do wala gid pakitan-an. Sa syudad sang Iloilo yara sa 14,750 ka mga individual ang wala sang trabaho subong nga 2026. Mas mataas ang 19.91% sang 2025 nga yara lang sa 12,301. Ang aton nga mga medyo wala katapos or sa pag-eskwela or ang aton nga mga ara sa minority sector, medyo nabudlayan gid sila magsulod sa mga trabaho because medyo significantly tag-as gid ang qualifications nga ginapangayo sa mga companies naton. Nagabaka-baka sa karon ng Peso Iloilo City gud malabot ang tanan nga makabigyara sa marginalized category. Gina-reach tagid niya ang target sectors naton para maka-join man sila sa mainstream naton nga application process. So by means of this ang aton nga office sige gid yapon conduct sang recruitment activities. Si Princess ang isa sa mga Pilipino nga nagalaom nga hindi lang tubtub sa mensahe ang pagsulbar sang kapigaduhon kundi mabatyagan man sa mga ordinaryo nga pumuluyo. Upod kay Hans Di Sierto, John Sala ang naga. Ratsada! Duha ka kawatan king kastigo matapos maktuhan nga nagapangawat sa may scrap sa Bacolod City. Yari nagaratsada nga balita exclusive. Pilason ang duha ka lalaki nga ini matapos ginpulihan sang kastigo sa Barangay Alihis, Bacolod City. Nadakpan sakto Sanday alias Martin kag alias James lunsay 19 anyos nga nagapangawat sa may scrap. Nakapalagyo ang duha pa nila kakaupdanan. Ang ina nga lugar basta kawatan na da, wagid na da sa pumuluyo, mawaldagid sa pumuluyo. Siyempre ang tanod ta, anom lang kabilog ang residente damo-damo. Way nakapugong, siyempre nakastiguan gid sa sang residente. Wala na sila ginpasakan sa reklamo sang tagiya. Sa amon side sa PNP, nagaka-discourage man ta nagaluyam kita tiara na sa ato kamot ang mga personalidad kag tani mabuhinan taman sila sa circulation bala sa community. Samtang, liwating kawatan ng St. Jude de Dios Parish sa Bacolod City. Ginkawat sang suspect ang battery isang dump truck nga natalana kung tani nga pabindisyonan. Lingko, sir, ikapagli ang driver. Lingko, humanong guard ako. Alagi mo battery blab. Ginkarga ang battery sa Mio. Sa motor. Duda sang barangay Tanod. Kaupdanan sa nagkawat sa mga cash kagamit sa kumbento ang suspect nga nagkawat sang battery. The same person lang sir suspect namon ka. Do mo man sila guro, sir kay do the same lang kay. Opo, Kiril Casilio, Adrian Pretos ang naga. Ratsada! Mga kapuso, pinal na ang permanent revocations on driver's license ni Attorney Jose Helacio Lira, Legal Officer sang Iloilo City LGU. Ini matapos ginaprobahan sang LTO Central Office ang rekomendasyon sang LTO 6. Iga-disqualify man si Lira sa pagkuha sang panibagong driver's license kag magabayad pa sang multa. Sunod sa LTO 6, una na nga gin-suspend ang lisensya ni Lira apang bangod wala niya ini gin-surrender, gin-rekomendar ang permanent revocation. Naging basihan sang rekomendasyon ang violasyon sini sa pagdala sa salakyan nga expired na ang rehistro. Wala man ini isang records ang driver's license nga nag-existir sa idalom sang iya legal o kung legal nga pangalan. Antes gin-revoke ang iya lisensya, nagapilar pa kuno si Lira sa Central Office apang nangin moot na ini kasunod sang revocation. Hindi pa kuno available magsabat si Attorney Lira sang ginpakigangutan sang news team. Is supposed to know the law, kasi insist dyan, iyayang believe. A driver's license is not a right for you to claim. Ang driver's license is only a privilege granted to responsible, respectful drivers. Balantayin mga kapuso, nasa sulod sang Paracon Philippine Area of Responsibility. Ang low pressure area gina-monitor sang Pag-asa. Uli nakitang LPA, masobra 1,000 ka kilometro ang kalayoon sa nasidlangan sang Southeastern Luzon. Sunod sa Pag-asa, posible subong adlaw ini mangin bagyo kag pagkatawgon nga bagyo Quiapo.
Posible nga iguon ang Northern Luzon kag posible maglandfall ukon magpalapit sa Cagayan sa Biyernes ukon sa Sabadong adlaw. Pero pwede man nga mabatyagan ang epekto sini sa iban pakabahin sa Luzon kag nasilagan bahin sang Visayas. Nag-apekto man sa pungsod ang trough sa malain at Siempo pati man ang habagat. Sa datos sa Metro Weather, malapad ang ulan sa Western Visayas kag Negros Island Region. May mabasog man nga pagbubogan ang mga inalerto sa baha di gani landslide. Arestado ang anay drug surrendery sa drug buy-bust operation sa barangay Alalasan, Lapos, Iloilo City. Ginkilala ang subject kay alias E.T., 44 anyos, residente sang Lapos. Suno sa kapulisan, tuig 2016 sang ina nakatapos sa rehabilitation. Apang na monitor nga nagbalik sa pagbaligya sang illegal nga droga. Na-recover sa subject ang suspected shabu nga nagabalor sang 714,000 pesos. Arestado ang 30 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Inday sang New Washington, Aklan sa buy-bust operation kaangot sa illegal nga pagbaligya sang pusil. Ginpatigayon ang operasyon sang Aklan Police Provincial Office Intelligence Unit sa Banos ang Kalibo. Nakuha sa subject ang isa ka 45 caliber pistol kag isa ka 38 caliber revolver. May mga bala man nga nakuha sa suspect. Si alias Inday nagapangatubang subong sang reklamo nga paglapas sa Republic Act 10591 ukon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Hindi na makakuha sa driver's license ang anong ka-riders nga nagpartisipar sa illegal drug racing sa Bacolod Economic Highway sa Barangay Granada, Bacolod City sang tinalikdan nga Abril. Sa pahayag sang LTO Negros Island Region, matapos ang 3 ka bulan nga investigasyon, wala sa may napakita nga lisensya ang mga riders ang silang natakpan. Pila sa mga reklamo nga ginapangatubang sang grupo amo ang reckless driving, pag-drive sang unregistered kag unlicensed vehicle. Ini ang Bratsada Balita. Ini ang Bratsada Balita. It's a new season with a new set of coaches para sa The Voice Kids. Makaupod sa nagabalik kasi voice coach Julian San Jose sa pop rock royalty Yeng Constantino kag Pinoy rapper Glock 9. Kinalook forward ni Yeng ang niya first project sa Kapuso Network. Excited naman si Glock 9 nga ma-sharing his skills sa aspiring young singers. Sa ikasyam nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, liwat ng pungko bilang witness si NBI Director Melvin Matibag para sa cross-examinations ng defense panel. Dirigin pathang ni Matibag ang Special Task Force nga nag-imbestigar sa ginaligar pamahog kanay Presidente Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, kag anay House Speaker Martin Romualdez. Liwat sinigin panindugan nga ang pamahog nga ginpalayag sa Vice Presidente ang pwede magtugas ang lapnagon nga gamo. Liwat man gin diskusyonan ang affidavit sang self-confessed DDS hitman nga si Arturo Las Cañas. Sa pagpamangkot sa depensa kag mga senator judges, ginklaro ni Matibag nga wala nila inidali-dali nga ginapatihan. Kapuso nagapatuman naman ang Department of Energy sang price freeze sa liquefied petroleum gas kag kerosene sa pila ka lugar. Sunod sa DOE, may price freeze sa Negros Occidental nga yara sa idalom sang state of calamity bangod sa paglapta sang red stripe soft-scale insect ukon RSSI nga nagapekto naman sa mga talamnan sang tubo. Apang price freeze tubtob na lang buwas July 23. May price freeze man sa LPG kag kerosene sa Bagulin na La Union nga yara sa idalom sang state of calamity bangod sa dengue outbreak. Mga kapuso, pagpark sa mga motorsiklo kag salakyan sa esplanade sa Barangay Rizal, Lapus Sur, nagabalik-balik nga problema sa barangay. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Puno sa mga salakyan, motor kag e-bike. Ini ang masaming nga sitwasyon sa esplanade sa Barangay Rizal, Lapus Sur, Iloilo City. Ilabi na kun hapon tubtob kagabiyon. Dismayado man diri si Ray nga border sa lugar, bangod ay buluan nga ginadumilian ini. Nami ko nung lagad yung mga salakyan eh. Taway. Sandi na bawal gini. Suno kay punong Barangay Wilson Aliona, sang Rizal, Lapus Sur, nag-umpisa ang madata nga illegal nga parking sa lugar sang natapos ang esplanade sini nga Marso. Wala pa na turnover sa Iloilo City LGU ang proyekto. Dugang ni Aliona, mga residente man ang nagapark sa lugar. Ginasaway man nila ini apang nagabalik sa gihapon.
Humalit kagabi tubtob kaina nangin mataway na ang esplanade matapos ang clearing operations ng Iloilo City TTMO. Ginkudala naman ang alagyan para hindi magsulod ang mga salakyan. Ang parkingan, ang totoo, hindi na obligasyon sa barangay na mangita parkingan. O nag-best, maguba ang brakes, maguba ang tanong. Ginatuyan na sang Iloilo City TTMO sa barangay ang pagbantay sa lugar kag handa liwat mag-operate kung magreklamo. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas ang naga. Ratsada! Empleyado sa Bacolod City Treasurer's Office ginembestigahan bangod sa ginapahayag pagpangilkil sa pinaka-resto bars. Yaring nagratsada nga balita. Ginreklamo sang tagdumalahan sa duwa ka mga resto bars sa Bacolod City ang isa ka empleyado sa idalom sang City Treasurer's Office. Base sa reklamo, Disyembre 2025 kag Enero 2026, nagpadulong sa resto bar sa empleyado kag nagpanukot sa amusement tax apang wala sang ginhatag ng official receipt. Nag-complaint sila, nag-file sila ng complaint that allegedly there was this city treasurer's personnel na ga-collect sa ila na amusement tax. And accordingly, may event or activity sa ila that requires them to pay such tax. Wala gintumod sa City Legal Office ang duha ka resto bars. Ginpangayuan na sang patag ang empleyado. Ang akon nga stand is wait and see na lang anay kung ang response ang nasambit nga empleyado. Kung mapamatudahan nga may kapaltahan, posible magpakatubang empleyado sa reklamo nga grave misconduct, serious dishonesty, conduct prejudicial to the best interest of the service, kag manpangareklamo administratibo. Upod, Kirinal Gasilio, Adrian Prieto, sang naga. Ratsada! Mga puso, yari na mga balantayan sa The Master Cutter. Handa na ba lamang in full-time dad ang Master Cutter? Ano ay hanang maging reaksyon ni Ibiang kung matukiban ang kamaturan? Bantayan ang inang eksena karon sa Jimmy Pride 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Samtang, makumbinsi bala si Isa nga nagbago na si Martin, pero si Hex makuman sang nabatsyagan kay Isa. Mapektuhan bala ang masunod nga misyon sa Task Force Fireball. Bantayan ang dugang pang eksena 8:50 p.m. sa atong Jimmy Pride. Mga kapuso, matanaw ang episode nga ni kagiban pa nga mga lokal nga balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man ninyo mabisita ang official YouTube channel, GMA Regional TV, kaya click ang subscribe button para sa pinakamainit nga balita halin sa mga reyon. Maraming salamat mga kapuso, pati na sa aton mga kapuso abroad. Ako si Adrian Prieto. Ako naman si Gertrude Charlatan. Kami ang GMA Regional TV. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto tubtob subong, matutod niya serbisyo gid lang. Tubtob was, ululupod gyapon kita tanan sa pag Ratsada.